Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuhal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ngayon ng kapistahan ni Santo Domingo. Siya po ang founder ng Order of Preacher o yung mga Dominican, no? Na talagang sila din ay naglaan ng panahon, talino upang ang salita ng Diyos ay maipahayag at maituro sa mga tao. At nawa sa tulong nila ay atin ding mapakinggan, no, ang mga mensahe ng ating Panginoon, lalo tigit sa linggong ito ay pinagdiinan ang kahalagahan ng pananalig. Kaya nga inaasahan sa atin na sa pagdalo sa misa, lumalalim at lumalawak nawa ang ating pananampalataya. So, medyo nagpa-fluctuate yung ating power, no? Kaya mainam po na masuri din natin ang ating mga sarili. No? Every Saturday, nagsasummarize tayo, binabalikan natin ng kaunti ang mga salita para nang sa ganon, meron tayong pinaguhugutan lagi. Dahil sa panahon ng mga pagsubok, ang nagpapatibay at dapat nating kapitan ay ang pananampalataya. Kasi kung lalo sa atin, no? Kung araw-araw naman tayong nagsisimba, tapos sa tuwing may nararanasan tayo pa yung unang-unang nangihina, baka kailangan talaga natin pang pag-ibayuhin ang ating pong pag-aaral o pakikinig sa mga salita ng Diyos. So inaasahan sa atin na lumalawak at lumalalim ang ating pananampalataya dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Balikan natin ang ilan sa mga tagpo sa ating ebanghelyo kung saan nagpapaalala
na mahalagang magkaroon tayo ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Nung Lunes, matapos po yung karanasan ng pagpapakain sa higit 5,000 at inutusan niya ang kanyang mga alagad na mauna na sa kabilang ibayo, pero sa kalagitnaan sila ay hinampas ng malakas na alon, hangin, at sila ay natakot. Doon ay lumapit o sumigaw sila kay Kristo, natulungan siya, at ang sagot ni Kristo, napakaliit ng inyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Nung Martes naman, ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, dahil ito ay patuloy din na may mga Pariseo at Iskriba na ayaw talagang kilalanin, ayaw sumampalataya kay Kristo, kaya yung ilan sa mga turo ang ginagamit o ginamit nila para i-discredit si Kristo tungkol sa ano ba ang nagpapadumi sa isang tao. Ibig sabihin, yung nagiging dahilan ng kanyang pagkakasala. Ang sinabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo doon sa isang lumapit sa kanya, yung isang sabihin natin hindi Hudyo, at ito'y kadalasan ay minamaliit ng mga Hudyo, hindi sila kalahi, pero ito ay naglumuhod, nakiusap kay Jesus para sa kanyang anak. Ang sabi ni Kristo, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. So, dito, yung ating hinihiling, yung ating dinadasal, lagyan mo ng pananampalataya, mangyayari ang ating hinihiling. Kasi kung magdarasal ka, duda ka rin ng duda, para saan pa? Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagliliwanag ng bagong anyo ng Panginoon, muli ipinaalala sa atin bakit tayo mananampalataya kay Kristo. Kasi doon ipinahayag, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Okay pa ba tayo? Baka nakatitig lang kayo, Tapos, sana naman medyo nagre-ring, sa ating isipan. Minsan ganun diba? Nakalimutan mo na yung sa Lunes, pero kung sakaling may mabanggit na isang salita, okay. Maalala nyo, alalahanin nyo. Huwag naman lagi may amnesia tayo sa tuwing may misa. Kahapon, Biyernes, ang sinabi sa atin, sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, yung mga ginagawa, nabase na rin sa mga utos, aral na binibigay ni Kristo na sinabi ng Ama, pakinggan natin siya. At ngayon, sa isang halimbawa ulit, nitong isang lalaki na lumuhod, lumapit kay Jesus para sa kanyang anak. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Kung maging sinliit man lamang ng butil, alam niyo yung kung makikita ninyo yung munggo, mas maliit pa doon ang mustasa. At ito lang yung kailangan natin. At kung meron tayo niyan, lahat magagawa natin. Kung paanong sinabi din, mangyayari ang ayon sa inyong pananalig. Kaya ilingin natin sa tulong ni Santo Domingo, sa tulong ng Mahal na Birhen, yung
mawala yung ating pagdududa o kaya naman sa gitna ng ating pagdududa, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Amen.